Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Taong 2020 nang binago ng pandemic ang takbo ng buhay ng mga tao sa buong mundo. Marami ang nawalan ng trabaho, ng akses sa mundo, at ang mga hindi pinalad ay sumakabilang buhay. Sa kabila ng dilubyong ito, unti-unting nag-adjust ang mundo. Ibinaling ng mga tao ang kanilang atensyon sa social media upang makasagap ng balita at ang iba naman ay ginamit nila ang mga platform na ito upang makahanap ng pagkakakitaan. Isa na nga sa mga taong ito si Carol Maltese. Ngunit sa kasamaang palad, ito rin ang naghatid sa kanya sa kapahamakan. Sa pagtalakay natin sa detalye ng kasong ito, magiging malinaw na maraming nagawang maling desisyon si Carol. Naway ating unawain ang biktima at isa-isang tabi ang mga mapanglait na komento. Dahil sa huli, walang sino man ang nararapat na makaranas ng kanyang pinagdaanan, kahit na ilang ulit pa siyang magkamali. Nangyari ang kasong ito sa Italy ng kasagsaga ng pandemya. Isang napakagandang bansa, may mahabang Mediterranean coastline, historical artifacts, monuments at marami pang iba. Dito rin matatagpuan ang Vatican kung saan namamalagi ang Pope. Ngunit kahit na gaano pa kaganda at kayaman ng bansang ito, hindi ito pinalagpas ng pandemya. Dahil sa pagkalat ng virus sa buong mundo, nagdeklara ng lockdown ang bansa. Marami ang nagkasakit, marami ang nawala ng trabaho, pinagbawalang makalabas ang mga tao at talaga namang tumigil ang buong mundo. At isa si Carol Maltese sa mga taong labis na naapektuhan. Ipinanganak si Carol noong September 23, 1995. Lumaki siya sa Sesto Calande, isang maliit na nayon sa north of Italy. Ang kanyang mga magulang ay sina Fabio at Josefina Maltese. 4 na taong gulang pa lamang si Carol nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nang maghiwalay ang kanyang ama at ina, bumalik ang kanyang ama sa Netherlands at doon ay muling nakapag-asawa. Nagkaroon din siya ng mga kapatid sa ama, ngunit simula noon, napakadalang na lamang niyang makita ang kanyang ama. Ang kanyang inang si Josefina ang nagpalaki sa kanya. Ginawa ni Josefina ang lahat upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ibinigay niya lahat ng kaya niyang ibigay kay Carol, mga damit, sapatos, laruan, pagkain, pati na rin edukasyon. In-enroll niya si Carol sa mga dance classes, sa horseback riding classes at binilhan ng napakaraming libro. Overall, naging napakasaya at maayos ng childhood ni Carol kahit na hindi nila kasama ang kanyang ama. Taong 2013, ipinagpatuloy ni Carol ang kolehiyo at nag-enroll sa isang lokal na universidad upang mag-aral ng fashion and design. Sa paaralang ito, nakilala ni Carol ang lalaking si Luca, hindi niya tunay na pangalan. 2 taon ang tanda ng binatang ito kay Carol. Mabilis na nagkamabutihan ang dalawa, nagsimulang mag-date at hindi nagtagal, taong 2015, nalaman ni Carol na nagdadalang tao na siya. Nang mga panahong ito, 20 years old pa lamang si Carol. Nagpanik ito dahil ng puntong iyon ay nag-aaral pa rin siya at pakiramdam niya ay hindi pa siya handa. Ngunit desidido si Luca na si Carol na nga ang babae para sa kanya. Dahil sa pangakong ito, pumayag si Carol na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Lumipas ang ilang buwan, ipinanganak na nga ni Carol ang panganay nila ni Luca at ito ay isang sanggol na lalaki. Na mga puntong ito, huminto na rin sa pag-aaral si Carol. Lumipat sila sa Verona kung saan nakatira ang pamilya ni Luca. Malugod namang tinanggap ng pamilya ni Luca si Carol at ang kanilang anak. Todo din ang suporta ng mga magulang ng kanyang nobyo sa pagpapalaki sa bata. Nakahanap rin ng trabaho si Carol sa isang shoe shop at na mga panahong iyon, maayos din ang trabaho ng kanyang nobyo. Overall, maganda ang itinatakbo ng kanilang pagsasama. Ngunit natapos ang lahat matapos ang 3 taon
dahil nakagawa si Carol ng isang malaking pagkakamali. Nakilala niya ang lalaking si Simon na in love si Carol sa lalaking ito. Kahit na alam ni Simon na may kinakasama na si Carol, ipinagpatuloy pa rin ito ang pakikipagkita sa katrabaho. Malimit silang nagmomotel upang magtalik at patong-patong na rin ang mga dahilan ni Carol para makipagkita kay Simon. Nagpatuloy ang setup na ito ng ilang buwan hanggang dumating ang punto na nalaman na rin ni Luca ang pangangaliwa ni Carol. Na mga puntong iyon, hindi na nagawa pa ni Luca na patawarin ang kinakasama at ng araw ding iyon, nakipaghiwalay ito kay Carol. Walang nagawa si Carol kundi bumalik sa Sesto Calande. Tagaroon din si Simon, kaya't mas magiging madali na rin ang kanilang setup. Ngunit na mga panahong iyon, nakatira pa rin si Simon sa bahay ng kanyang mga magulang. Walang nagawa si Carol kundi tumira sa iisang bubong kasama ang mga magulang ni Simon. Ang kanilang anak naman ay naiwan kay Luca dahil wala pa nga siyang kapasidad na suportahan ang bata. Naging napakagulo ng sitwasyon at transisyong iyon para kay Carol. Ngunit wala siyang magawa kundi suungin ang bagyong iyon na siya rin naman ang may gawa. Sa isip ni Carol, nangyari na ang nangyari at wala na siyang magagawa upang maitama ang lahat. Hindi rin nakatulong sa sitwasyon ni Carol nang biglang magkasakit ang kanyang ina. Na-diagnose ito ng ALS na isang motor neuron disease. Hindi rin naman niya matiis ang kanyang ina kaya't habang nagtatrabaho, pabalik-balik din siya sa bahay ni Josefina upang alagaan ito. Lahat ng mga pagbabagong ito sa buhay ni Carol ay nangyari noong 2019 hanggang binago ng COVID-19 ang takbo ng mundo noong 2020. Isa ang Italy sa mga bansang lubos na naapektuhan ng COVID pandemic. Isa rin ang Italy sa mga naunang bansa na nagdeklara ng lockdown. Dahil sa pagkalat ng pandemya, nawalan ng trabaho si Carol. Nagsara ang shoe shop na kanyang pinagtatrabahuhan dahil walang perang pumapasok. Walang nagawa si Carol kundi umasa financially kay Simon at sa kanyang pamilya. Pakiramdam ni Carol na mga puntong ito ay isa siyang inutil. Wala siyang trabaho, hindi siya makalabas at umaasa lamang sa ibinibigay ni Simon at ng kanyang pamilya. Ni hindi siya makabili ng sarili niyang pagkain dahil said na din siya. Hindi rin nakatulong ang lockdown dahil hindi niya mabisita ang kanyang anak pati na rin ang kanyang ina. Dahil sa depresyon, nagdesisyon si Carol na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Dahil hindi nga makalabas sa mga tao, halos ang buong mundo ay nakatutok sa social media. Dito na nagdesisyon si Carol na gumawa ng lifestyle and fashion content. Sinimulan niya ang lahat sa Instagram at YouTube, ngunit napakabagal ng pag-angat ng kanyang views at subscribers. Overnight success ang nais na mangyari ni Carol at parang malabo niyang makuha iyon sa Instagram at YouTube. At dahil dito, binago ni Carol ang kanyang plano. Binalikan niya ang mga comments ng kanyang mga followers at napansin niya na mas marami siyang followers na mga lalaki. Sila rin ang palagi nagko-comment sa kanyang mga larawan at videos. Marami ang nagsabi na napakaganda niya. May ilan pang nag-request na mag-post pa siya ng mas sexing mga larawan. So para mas makakuha ng atensyon, sinunod ni Carol ang mga suggestions na ito ng kanyang mga followers. Nag-post siya ng mas nakakaakit na mga larawan at videos at hindi nga siya nagkamali. Biglang umangat ang kanyang followers at napakaraming lalaki ang nanood ng kanyang mga pinost. Dito na nagdesisyon si Carol na magbukas ng OnlyFans account. Isa itong subscription-based social media kung saan nakakapag-share ang mga content creators ng kanilang mga contents ng may bayad. Katulad ng ibang mga platforms, sumikat ang OnlyFans noong pandemic, kaya't dinumog ito ng napakaraming consumers na naghahanap ng mga sexy at provocative na palabas. Para maprotektahan ang kanyang totoong buhay, pinalitan ni Carol ang kanyang screen name ng Charlotte Angie. Pinalitan din niya ng Charlotte Angie ang lahat ng kanyang social media account. At dito na nga nagsimulang pumutok ang pangalang Charlotte Angie sa social media. Ng mga puntong ito, walang nakakaalam sa pamilya ni Carol maging ang nobyo nitong si Simon na nasa OnlyFans na siya. Dahil sa dami ng views, kumita ng malaki si Carol.
Ngunit sa kabila nito, hindi niya magastos ang perang kanyang kinita dahil ayaw niyang magtaka si Simon at ang pamilya nito kung paano siya nagkapera gayong wala naman siyang trabaho. Isinikreto niya ang lahat ng ilang buwan hanggang nalaman na din ng pamilya ni Simon. Hindi nila nagustuhan ang ginagawa ni Carol dahil conservative ang pamilyang ito. Ngunit sa kabila ng pambabatikos, ay pinagpatuloy pa rin ni Carol ang pag-OnlyFans. Okay lang naman ito kay Simon na kanyang nobyo na siyang naging isa rin sa motibasyon ni Carol. Hanggang sumapit ang October 2020, nakilala ni Carol ang lalaking si David Fontana, isang 42 years old na lalaki na nagtatrabaho sa bangko. Mayroon itong asawa at mga anak. Isa itong small-time influencer na mayroong 10,000 followers sa Instagram. Ang kanyang contents ay fashion, food, and vlog. Sa harap ng kanyang pamilya, si David ay isang huwarang asawa at ama. Ngunit mayroon itong isang hobby na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ito ay ang pagkuha ng larawan ng mga hubad na babae. Isa rin itong babaero at lahat ng babaeng kinuna niya ng larawan ay nakakasiping nito. At isa nga sa mga babaeng ito si Carol. Muli nakipagrelasyon si Carol kay David habang karelasyon pa rin ito si Simon. At nagpatuloy ito ng ilang buwan. Nagsimula ang relasyong ito noong una dahil lamang sa init ng katawan. Ngunit hindi nagtagal, nahulog na rin si David kay Carol. February ng sumunod na taon, nalaman ni Simon ang pangangaliwa ni Carol. Noon din, nakipaghiwalay ito sa nobya. Dito na nag-file ng divorce si David sa kanyang asawa upang maipagpatuloy ang relasyon niya kay Carol. Nang ma-finalize ang lahat, tuluyan ang nagsama ang dalawa sa iisang bubong. Bukod sa pagiging magkarelasyon, naging mag-business partners din ang dalawa. Gumawa sila ng mga content na magkasama. Sa mga malalaswang content, si David ang kanyang kapareha, kaya't parang naging joint account na ang account nila sa OnlyFans. Nagustuhan ito ng mga fans kaya't nagpatuloy ang paglago at pagsikat ni Carol. Na mga panahong iyon, tinatayang kumikita si Carol ng 10,000 euros o tumataginting na 664,000 pesos sa isang buwan. Subalit sa kabila ng kanilang kinikita, hindi pa rin naging masaya si David. Hindi niya nagustuhan na napakaraming lalaki ang nagpapantasya sa kanyang nobya. Na-obsess ito kay Carol, naging masyadong seloso na hindi naman nagustuhan ni Carol dahil finally maganda na ang itinatakbo ng kanyang buhay. Hindi niya kailangan ng kahit na anong distraction. Na mga puntong iyon, gusto niya bilang business partner si David, ngunit hindi nito pagmamay-ari ang kanyang puso. Maganda ang itinatakbo ng lahat kaya't nais niyang maipagpatuloy iyon nang sa ganon ay makaipon siya ng sapat na pera upang makaalis siya sa industriyang iyon at upang makuha niya ang kanyang anak. Dito na nagdesisyon si Carol na kausapin si David. Sinuhestyon niya na magkaroon na lamang sila ng open relationship. Magkasama sila sa iisang bubong pero malaya silang makikipagkita o makikipagtalik sa kung sino mang kanilang gustuhin. Pumayag si David sa setup na iyon at dahil open relationship na nga sila, hindi nagtagal muling bumalik si Simon sa buhay ni Carol. Nagpupunta na rin ito sa bahay kung saan magkasama si Carol at David. Ngunit ang totoo, hindi masaya si David sa setup na ito. Totoo na pumayag siya sa pagkakaroon ng open relationship. Ngunit hindi ito naging komportable na sa Simon ang isa pang lalaking kinakalantari ni Carol. Dahil dati na silang magkarelasyon. May pagmamahal o feelings na involve at kung magkakamabutihan ng dalawa, maaaring tuluyan na siyang iwanan ni Carol. Dahil tuloy-tuloy na nga ang pagsikat ni Carol, dito na rin nagsimula na mapansin siya ng adult film industry. Nakatanggap siya ng mga offers upang gumawa ng mas malalaswang palabas kapalit ng nakakalulang presyo. Tinanggap ni Carol lahat ng offers na ito at dahil business partners nga sila ni David, bawat kontratang tinatanggap niya ay merong cut ang nobyo. Baliwala kay David na kung sino-sinong lalaki ang nakakatalik ni Carol dahil wala namang pagmamahal na involved. Basta malaki ang bayad at walang halong pag-ibig ay ayos lamang kay David. Pinasok na rin ni Carol ang mga clubs. Sumasayaw ito ng nakahubad sa harap ng mga lalaki, kapalit ng malaking bayad at mga tips. Again, may cut si David sa lahat ng kinikita ni Carol.
Naimbitahan din si Carol na magsalita sa radio stations upang ibahagi ang kanyang kwento kung paano siya nagtagumpay sa OnlyFans. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito sa buhay ni Carol, alam niya na hindi pang habang buhay ang lahat. Nais niyang makaalis sa industriyang iyon sa lalong madaling panahon. Nais niyang maibalik ang buhay niya sa normal kasama ang kanyang anak at hindi niya magagawa iyon kung wala siyang sapat na pera. Ngunit dahil bata pa nga si Carol, paulit-ulit itong natukso sa iba. Nang sumapit ang September 2021, nakilala naman nito ang lalaking si Salvatore na nagtatrabaho din sa adult industry. Medyo hardcore ang linya ni Salvatore kumpara sa linyahan ni Carol. Katulad ng mga nauna, nakipagrelasyon din si Carol kay Salvatore. Lahat ito ay hindi niya ipinaalam kay David. Naging napakabilis ng lahat para sa dalawa at genuinely, naging napakasaya ni Carol sa piling ni Salvatore. Hanggang sumapit ang isang araw at nagpropose na nga ng kasal si Salvatore. Dito na nagdesisyon si Carol na sabihin ang lahat kay David. Inamin niya dito na karelasyon na nga niya si Salvatore at magpapakasal na sila. And surprisingly, malugod itong tinanggap ni David. Wala di umano itong nais kundi maging masaya si Carol. Masayang-masaya si Carol sa narinig na iyon. Ipinangako niya kay David na magiging business partners pa rin sila at magkakaroon pa rin siya ng cut sa lahat ng kanyang kikitain. Ngunit ilang linggo lamang ang nakalipas, nagdesisyon ang bagong magkarelasyon na lumipat ng bahay na mas malapit sa Verona. Nang sa ganon ay mas maging malapit si Carol sa kanyang anak. Kinausap niya si David tungkol dito at muli malugod itong tinanggap ni David. Ngunit lahat iyon ay balat kayo lamang. Nagpupuyo sa galit si David. Napuno ng galit ang kanyang puso at isipan dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Carol. Iniwan niya ang kanyang pamilya para dito. Ngayon, magpapatuloy si Carol kasama ang ibang lalaki. Ang matindi pa dito ay lalayo ito sa kanya na ang ibig sabihin ay wala na rin siyang kikitain. At dito na nga nagsimula ang maitim na plano ni David upang makapaghiganti kay Carol. Gumawa si David ng isang fake na OnlyFans account. Bukod sa mga free accounts, napakarami din ng mga paid subscription followers ni Carol. Nagbabayad ang mga ito para mapanood siya ng live. Minsan naman ay depende sa topic o theme na kanilang mga request. Minsan nagsusuot ito ng mga costume, minsan may mga dialogues o script, minsan mga role-playing, minsan naman ay kung ano-anong pantasya ng kanyang mga subscribers ang kanyang pinagbibigyan. Gustong-gusto ito ni Carol dahil malaki ang singil niya sa bawat request na ganito. Nang makagawa ng fake account, nag-subscribe ito sa account ni Carol. Nag-send ito ng private request at nagpanggap ito ng isang lalaki na mahilig sa mga hardcore na content, kung saan binubugbog at tinutorture ang babae. Specific ang naging request ni David na dapat ay may plastic bag sa ulo ang babae. Kailangan nakatali ito sa dancing pole habang binubugbog nang sa ganon ay mas maging realistic ang lahat. Kasama din sa request na dapat si David ang kapareha niya sa video. Na-request din ng subscriber na kailangang totoong kutsilyo at totoong mga armas at pamalo ang gagamitin sa roleplay na iyon. Medyo nawirduhan si Carol sa request na iyon ng kanyang subscriber pero ipinagkibit-balikat lamang niya ang isiping iyon dahil roleplay nga lamang naman ang lahat. Itinakda nila ang shooting ng palabas na ito noong January 11, 2022. Bilang preparasyon, nag-order si David ng lagari at palakol sa Amazon. Bumili din ito ng isang fire pit at deep freezer na gagamitin niya sa palabas. Nang sumapit ang araw ng filming, sinetap ni David ang kwarto kung saan sila usually nagsushooting. Pinuksan niya lahat ng ilaw. Itinali ni David si Carol sa dancing pole. Nilagyan niya ng busal ang bibig ng dalaga. Nilagyan niya din ng plastic bag ang ulo ni Carol bilang pagsunod sa request ng fan. Nang puntong ito, kung may mangyari mang masama, hindi na makakapalag si Carol. At hindi rin ito makakasigaw. Sa pagpapatuloy ng shooting, pinindot ni David ang record button at kinuha ang martilyo. Mahihinang hampas lamang nung una hanggang lumakas ang bawat hampas sa ulo at buong katawan ni Carol. Humiyaw sa sakit si Carol at dumanak na rin ang dugo sa sahig. Ngunit dahil mahigpit ang pagkakatali, walang nagawa si Carol upang makawala.
Ang huli at pinakamalakas na hampas ay tumama sa ulo ni Carol. Hindi pa nasiyahan si David at kinuha nito ang kutsilyo at nilaslas ang lalamunan ng kasintahan. At ito na nga ang tumapos sa buhay ng dalaga. Lubos ang pagtitiwala ni Carol kay David na hindi siya nito sasaktan, na isang palabas lamang ang lahat. Napaka-vulnerable at helpless ng posisyon ni Carol na mga puntong iyon, kaya't naging napakalaya ni David na gawin kahit na ano sa kanya. Nang matapos ang lahat, naupo si David sa isang sulok ng silid at tahimik lamang na pinagmasdan ang dugo ang katawan ng dating nobya. Lahat ito ay nakuha sa kamera. Kinailangang pindutin ni David ang record button dahil ang alam ni Carol ay content lamang ang lahat. Nang maliwanagan, tumayo si David, pinindot ang off button at saka dinilit ang recording. Dito na kinuha ni David ang palakol at ang lagari na binili niya sa Amazon at sinimulang paghati-hatiin ang katawan ng dating kasintahan. Pinaghati-hati niya ang katawan ni Carol ng 15 parte. Sinubukan niyang sunugin ang katawan ng dating nobya sa fire pit na binili niya rin, ngunit nahirapan siyang gawin iyon. Kaya't inipon niya lahat ng parte ng katawan ni Carol at inilagay sa freezer na binili niya rin sa Amazon. Matapos iyon, nilinis niya ang buong bahay, nilabhan ang kanyang damit at dinilit lahat ng bakas na maglilink sa kanya sa kaso sa pag-asang matatakasan niya ang krimen na kanyang nagawa. Para maikonsil ang lahat, tinake over din ni David lahat ng social media account ni Carol. Nagpost ito ng update at mga content sa social media ng dating kasintahan. Inabisuhan din ito ang pamilya ni Carol at nobyo na si Salvatore. Sinabi nito na nagkaroon si Carol ng COVID at naka-isolate ito habang nagpapagaling. Tinake over din ito ang bank account ng dalaga at binayaran lahat ng bills nang sa ganun ay walang tumawag na collector agents kay Carol. Makalipas ang ilang linggo, muling in-update ni David ang pamilya at nobyo ni Carol. This time, sinabi niya na nagbabakasyon ng dalaga sa malayong lugar. Dahil sa mga abisong ito, dumaan ang 2 buwan na wala man lamang naghahanap kay Carol. Dito na muling kumilos si David. Nang sumapit ang Marso, nagdesisyon si David na itapon ang mga labi ni Carol sa isang talon. Ngunit matapos lamang ang 2 araw, natagpuan ng isang lalaki ang bag kung saan nakalagay ang pira-pirasong labi ni Carol. Inireport ng lalaking ito ang kanyang nakita sa mga pulis at dito na nga nagsimula ang investigasyon upang matukoy kung sino ang babae sa bag. Ngunit nahirapan ang mga pulis na ma-identify kung sino ang biktima. Na mga puntong iyon, walang missing persons report para kay Carol. Idinagdag pa na halos basag at naaagnas na ang muka ng dalaga. Hanggang isa sa mga fans ni Carol sa OnlyFans ang nakakita ng balita at nakilala nito ang tattoo ng dalaga. Isa ang lalaking ito sa mga consumer ng malalaswang videos ni Carol at tandang-tanda nito ang tattoo ng dalaga. Ang nasabing tattoo na ito ay nasa pagitan ng hita ni Carol. Sa halip na pumunta sa pulis, nagpunta ang nasabing lalaking ito sa isang local journalist. Ngunit hindi alam ng fan kung ano ang totoong pangalan ni Carol. Ang tanging alam nito ay ang pangalan nito sa OnlyFans na Charlotte Angie. Sa halip na magpunta sa pulis, nagdesisyon ang journalist na magsagawa ng sarili niyang investigasyon. Natunto ng journalist na ito ang totoong pagkatao ni Carol maging ang kanyang pamilya. Pinuntahan nito ang bahay ng ina ni Carol, ngunit hindi nito masagot kung nasaan ang anak. Akala ni Josefina ay para lamang iyon sa trabaho ng anak, kaya't ibinigay niya ang telephone number ni Carol sa nasabing journalist. Dito natin next ng journalist ang number. Nang puntong ito, kumpirmado na wala na si Carol. Kung may mag-reply sa kanya, malakas ang kutob ng journalist na maaaring ang taong iyon ang pumaslang sa dalaga. At hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lamang nang maisend niya ang text, biglang may nag-reply sa kanya. Base sa text, kinukumpirma ng taong may hawak ng cellphone ni Carol na maayos at malakas ang dalaga. Na nasa bakasyon lamang ito kaya't hindi pa siya pwedeng makipagkita. Para mapatunayan ang kanyang hinala, nag-request ang journalist ng isang voice message at dito na nga tumigil sa pagre-reply si David na naging isang malaking red flag sa journalist. Dito na nagdesisyon ang journalist na sabihin sa pulis ang kanyang nalalaman. Tinrace ng mga pulis lahat ng mga taong nakapalibot kay Carol.
Pinuntahan ng mga pulis si Salvatore na fiancé ng dalaga at ito ang nagsilbing suspect number 1. Ngunit maliwanag sa interview at reaksyon ni Salvatore na hindi ito ang suspect. Humagulhol ito ng napakalakas nang malaman nito na pumanaw na ang nobya. Dito na natuon ang atensyon ng mga pulis kay David base sa testimonya ni Salvatore. Si David di umano ang nagsabi sa kanya na nagkaroon ng sakit ang nobya at nasa bakasyon ito. Mabilis namang natunto ng mga pulis si David. Isinailalim nila ito sa interogasyon. Na mga puntong iyon, alam ni David na wala na siyang kapula. Inamin niya ang kanyang nagawa, ngunit iginiit na aksidente lamang ang lahat. Ayon sa testimonya ni David, nag-shoot sila ng content para sa isang subscriber nang bigla na lamang nawala ng malay si Carol. May hina lamang di umano ang mga paghampas niya kay Carol, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang dumugo ang katawan ni Carol. Nakita di umano niya na parang nahihirapan na ang dating nobya, kaya't ginilitan niya ang leeg nito na akala mo ay mga paslit ang nag-e-interrogate sa kanya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuntun din ng mga pulis ang fake account na ginawa niya sa OnlyFans. Ang request na sinend niya kay Carol at ang specific rules kung paano isasagawa ang palabas. Patong-patong ang naging ebidensya laban kay David, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila na-recover ang video kung saan makikita kung paano mismo pinaslang ni David si Carol. Base sa mga pulis, nagawa ni David ang lahat dahil sa matinding selos. Hindi nito matanggap na magpapatuloy na ito sa kanyang buhay nang hindi siya kasama. Dahil dito, si David ay nakasuhan ng kasong pagpatay kay Carol. Nagsimula ang trial noong June 2023 at not guilty ang hiyaw ni David sa korte. Subalit malinaw na malinaw ang mga ebidensya at talaga namang wala nang kawala si David. Matapos ang trial, si David ay napatunayang guilty sa pagpaslang kay Carol at nabigyan ito ng parusang 30 years na pagkakakulong. Subalit para sa pamilya ni Carol, napakababa ng parusang ito at pakiramdam nila ay hindi naging patas ang pagkakahandle ng kaso dahil sa background ng kanilang kaanak. Dahil dito nagkaroon ng resentencing at napalitan ng habang buhay na pagkakakulong ang parusa kay David. Nakakalungkot ang nangyari sa buhay ni Carol at isa itong patunay na napakaiksi ng buhay. Totoo na marami siyang pagkakamali at mga maling desisyon sa buhay. Ngunit sa kabilang banda, may parte sa aking pagkatao na somehow ay naiintindihan ko na kapag nasa gipit kang sitwasyon, gagawin mo ang lahat para makasurvive. Subalit kahit na ano pang pagkakamali ang kanyang nagawa, walang sino man ang nararapat na makaranas ng kanyang naranasan. Isa rin itong maliwanag na paalala na piliin kung sino ang inyong pagtitiwalaan dahil minsan kung sino pa ang akala nating magtatanggol sa atin, sila pa ang maghahatid sa atin sa kapahamakan. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.